Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 651. Pinangunahan ni Huang Feng ang kanyang mga tauhan sa county ng walang kahirap-hirap. Bagamat nakatagpo sila ng ilang pagtutol sa gate ng lungsod, kung saan nangunguna si Huang Feng, ang mga pagtutol na ito ay hindi naiiba sa papel. Ito ang panahon ng malamig na mga sandata. Walang maiinit na armas na pinag-aalinlanganan ni Huang Feng. Bukod dito, kakaunti rin ang mga mamamana ng rebelding hukbong ito. Hindi na kinailangan pang mag-alala ni Huang Feng na tambangan siya. Kailangan lang niyang harapin ang sitwasyong nasa harapan niya. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ano ang dapat ikatakot? Sa makatuwid, si Huang Feng ay ganap na ngayong parang isang dakilang hari ng demonyo. Walang sino man ang makatiis sa isa sa kanyang mga pag-atake. Ang ganitong uri ng pagganap ay nagpang-inig sa kanyang mga kalaban sa takot. Dahil dito, ang mga taong sumusunod kay Huang Feng ay puno ng kumpiyansa. Sa pangunguna sa kanila ni Huang Feng, tiwala sila na kaya nilang talunin ang sinuman. Sa oras na ito, alam din ng mga sundalong nagbabantay sa lungsod kung gaano kalakas si Huang Feng. Siya ay simpleng hindi makatao. Sa oras na ito, marami na ang nagsisisi sa pagbubukas ng gate ng lungsod. Hindi nila nailigtas ang kanilang mga kaibigan at pamilya, ngunit pinapasok nila ang isang demonyong hari na gustong pumatay sa kanila. Sa kasamaang palad, imposible para sa kanila na isara ang gate ng lungsod ngayon. Hindi itinuloy ni Huang Feng na pasulong ang kanyang mga tauhan. Sa halip, nagbantay siya sa tarangkahan ng lungsod at hinintay na dumating ang mga tropa sa likuran. Malinaw na alam ng rebelding hukbo sa lungsod ang kanyang plano. Sa makatuwid, patuloy nilang pinamunuan ang kanilang mga tauhan at sumugod dito sa pagtatangkang patayin si Huang Feng at itaboy ang mga taong ito palabas ng lungsod. Sa oras na ito, nalaman ng pinuno ng rebelding hukbo sa lungsod na sumalakay ang rebelding hukbo ni Su Pei. Dahil sa balitang ito ay namutla siya sa takot. Hindi niya inaasahan na sa halip na kunin ng kanyang hukbo ang Li County, sasalakayin ng hukbo ni Su Pei ang kanyang county. Bukod dito, sa oras na ito, ang pintuan ng lungsod ay nahulog na. Lahat, sumunod sa akin. Kinuha ng pinuno ang kanyang sandata at sumigaw. Alam niyang kakaunti lamang ang bahagi ng kalaban sa tarangkahan ng lungsod. Sa oras na ito, hanggat napatay niya si Huang Feng at ang iba pa, maaari siyang umasa sa pader ng lungsod upang harapin ang kaaway ng ilang sandali. Kapag nakapasok na ang kaaway sa lungsod, kasama ang kakaunting tao sa lungsod, imposibleng pigilan ang pag-atake ng kaaway. Sa makatuwid, sa oras na ito, ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay akayin ang kanyang mga tauhan sa tarangkahan ng lungsod. Siyempre, makakatakas din siya, pero pakiramdam niya hindi pa ito ang oras. Kung wala talagang ibang paraan, hindi pa huli ang lahat para makatakas siya. Ang mga moldito na ito, mga sinungaling. Habang tumatakbo ang pinuno, isinumpa niya ang mga rebelding pinuno ng hukbo na sumuko sa kanyang puso. Sila ang nagsabi na ang hukbo ni Su Pei ay walang maraming tao at hindi makalaban. Dahil ba ito sa hindi nila kayang lumaban? Nasa tapat na sila ng pintuan niya. Paanong wala silang lakas sa pakikipaglaban? Malinaw, ang pinunong ito ay naniniwala na ang mga pinuno ng revolusyonaryong hukbo ay nagsinungaling sa kanya. Gayunpaman, walang silbi na isipin ito ngayon. Kaya lang niyang gawin ang lahat para makabawi. Gayunpaman, nang akayin niya ang kanyang mga tauhan sa tarangkahan ng lungsod, nagulat siya sa tanawin sa kanyang harapan. Ito ay hindi isang ordinaryong gate ng lungsod. Ito ay simpleng impyerno. May mga tambak na bangkay kung saan-saan. Damaloy ang dugo hanggang sa bukong-bukong nila. Umagos ang amoy ng dugo sa buong lugar. Napatingin ang pinuno sa tarangkahan ng lungsod. May mga tao doon. Tahimik na nakatayo roon ang pinuno, nakatingin sa hukbong rebelding nakapaligid sa kanya. Walang bakas ng takot sa mukha niya. Bagaman ang taong ito ay isang tao lamang, binigyan niya ang mga tao ng pakiramdam na siya ay tulad ng isang hindi matitinag na bundok. Bagamat maraming tao ang nakapaligid na hukbong rebelde, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na umakyat. Ang mga naglakas loob na umakyat noon ay nakahandusay na ngayon sa lupa, hindi gumagawa ng ingay. Ang mga taong ito na nabubuhay pa ay naglakas loob lamang na palibutan ng taong iyon at tingnan siya.
Wala silang lakas ng loob na gumawa ng kahit kaunting galaw. Bakas sa mukha nila ang takot na para bang sila ang napapaligiran. Ano ba kayong lahat na nakatayo dyan? Charge up and kill those people. Bagamat medyo nabigla ang pinuno ng hukbong rebelde sa eksena, hindi niya nakitang lumaban si Huang Feng sa kanyang sariling mga mata. Kaya naman, bagamat medyo natakot at kinakabahan, hindi pa rin tuluyang nawala ang tiwala niya. Tila hindi narinig ng rebeldeng hukbo ang kanyang mga salita. Hindi sila kumikibo at walang lakas ng loob na humakbang pasulong. Tumangala si Huang Feng sa taong dumating. Nakasuot ng maayos na baluti ang taong iyon. Halata namang iba siya sa mga ordinaryong sundalo sa paligid niya. Obviously, dapat commander siya or something like that. Hindi lang alam ni Huang Feng kung anong rank siya. Kung gusto mo akong patayin, pumunta ka dito. Tumingin si Huang Feng sa kabilang partido at sinabi. Ang pinuno ay nagalit sa kanyang mga nasasakupan. Napakaraming tao, ngunit ni isa sa kanila ay hindi nakinig sa kanya. Si Huang Feng at ang iba ay mayroon lamang 100 tao, habang siya ay may daan-daang tao sa kanyang tabi. Bukod dito, dumarami pa rin ang bilang ng mga tao, kaya gaano siya kalakas. Sa oras na ito, muli siyang pinukaw ni Huang Feng. Lalo siyang nagalit. Sa makatuwid, direkta niyang pinamunuan ang kanyang mga bantay at sumugod kay Huang Feng. Siyempre, nag-iingat din siya. Sa proseso ng pagmamadali, sinasadya niyang bumagal. Sa ganitong paraan, maaabutan siya ng kanyang mga bantay ng napakabilis. Kahit gaano kakalakas, ang dami kong tao sa side ko. Hindi ba kita pwedeng patayin? Nagmalaki ang isip ng pinuno habang tumatakbo. Gayunpaman, ang pinunong ito ay nakatuon sa pagpatay kay Huang Feng kaya hindi niya napansin ang mga rebeldeng hukbo na nakapaligid kay Huang Feng. Ang pagtingin nila sa kanya ay walang pinagkaiba sa pagtingin sa isang patay na tao. Dati, marami ring tao ang sumugod sa grupo ni Huang Feng. Mas marami pa nga ang mga tao kaysa sa pinuno sa pagkakataong ito. Ano ang naging resulta? Mas pinapagod lang nila si Huang Feng. Hindi man lang nila nasaktan si Huang Feng. Ang talino ng espada ni Huang Feng ay napakatalas. Kadalasan, isang espada lang ang kailangan niya para patayin sila. Gayunpaman, ang tibak na kanilang sinaksak ay laging madaling naiiwasan niya. Kahit gaano karaming tao ang nakapaligid sa kanya, gaano man kaliit ang espasyo, madali niyang naiwasan ang mga ito. Dahil dito, labis na nadismaya ang mga rebeldeng sundalong ito. Ngayon, ang pinunong ito ay talagang nang-ahas na sumugod kay Huang Feng ng ganito. Sa mata ng rebeldeng hukbo, ito ay walang pinagkaiba sa panliligaw sa kamatayan. Leader, huwag kang umalis. Delikado, sa huli, may hindi na nakatiis at pinaalalahanan siya ng malakas. Gayunpaman, ibinaling ng pinuno ang kanyang ulo at tumingin sa ibang tao ng may paghamak, duwag ako. Sa tingin mo ba ako ay duwag at walang kakayahan tulad mo? Gayunpaman, bago niya matapos ang pag-iisip na ito, naramdaman niya ang lamig sa kanyang leeg. Pagkatapos, nakita niyang tila lumilipad ang kanyang ulo, at patuloy na nagbabago ang mga tanawin. Sa paligid, kaninong katawan yan? Bakit walang ulo? Parang pamilyar talaga. Ito ang huling naisip ng pinuno ng hukbong rebelde. Kabanata 652. Patay na ang pinuno. Lahat, tumakbo. Napatay ang pinuno. Habang tulala pa rin ang mga bantay ng pinuno, sumigaw na ang mga nakapaligid kay Huang Feng noon. Bagamat napagtanto nila na delikado para sa pinuno na magmadali ng ganito, hindi nila inaasahan na siya ay pupugutan ng ulo ni Huang Feng ng ganoon kabilis. Nakita nilang lahat ang aksyon ni Huang Feng ngayon lang. Ito ay katulad ng dati. Ito ay lubhang kakaiba. Si Huang Feng ay palaging makakahanap ng puwang sa mga puwang ng karamihan, at pagkatapos ay patayin ang mga taong gusto niyang patayin. Ang pinuno ay direktang pinatay ni Huang Feng sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Ang mga rebeldeng iyon ay natakot na kay Huang Feng. Kung hindi, wala silang gagawin kahit na may utos sila ng pinuno. Sa oras na ito, nang makitang ang kanilang pinuno ay madaling pinugutan ng ulo ni Huang Feng, sila ay tuluyang bumagsak. Itinapon nila ang mga sandata sa kanilang mga kamay, tumalikod, at tumakbo. Bumalik din sa katinuan ng mga bantay ng pinuno sa mga oras na ito. Pagkatapos nun, tumalikod na silang lahat at tumakbo. Bagaman sila ay mga gwardya, sila ay bahagyang mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong sundalo.
Hindi sila gaanong naiiba sa mga ordinaryong sundalo. Bahagyang natigilan si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na nakapatay na naman siya ng isang leader-level character. Ito na yata ang pangatlo na pinatay niya. Leader-level killer ba ako? Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Huang Feng. Sa halip, muli niyang pinatay ang ilang tao na dahan-daw ang gumanti gamit ang kanyang espada. Pagkatapos noon, hinintay niya ang pagdating ng malaking hukbo sa likuran niya. Hindi nagtagal at dumating si Wang Danyo kasama ang malaking hukbo. Nanatili si Sun Liang, pinagmamasdan ang mga bihag at dahan-dahan silang pinasulong. Nang dumating si Wang Danyo sa gate ng lungsod, isang dosenang tao lamang ang nasa gilid ni Huang Feng, maliban sa kanya. Pagdating nila dito, daan-daang tao. Makikitang matindi ang labanan sa panahong ito. Bagamat masisiguro ni Huang Feng na hindi siya papatayin, normal lang para sa kanila na magkaroon ng mga sakripisyong ito sa sitwasyong napapaligiran ng napakaraming kaaway. Ang mga resulta na kanilang nakamit ay sapat na upang sila ay ipagmalaki. Ipinagtanggol nila ang tarangkahan ng lungsod at pinabayaan ng kaaway ang daan-daang bangkay dito. Bagamat karamihan sa kanila ay kredito ni Huang Feng, ang kanilang kontribusyon ay napakahalaga din. Pagkatapos makipagkita ni Wang Danyo kay Huang Feng, sabay silang pumasok sa lungsod. Sa oras na ito, walang pagtutol sa lungsod. Kung maaari nilang mabawi ang gate ng lungsod noon, maaari silang makahanap ng isang paraan upang manatili. Gayunpaman, ngayong nawala ang gate ng lungsod, ang kanilang bilang ay mas mababa kaysa kay Huang Feng. Ang pinakamahalaga, ang kanilang pinuno ay pinatay din ni Huang Feng. Sa kasong ito, ang lahat ay talagang walang anumang mga saloobin ng paglaban. Sa makatuwid, pinangunahan ni Huang Feng at Wang Danyo ang mga tao na patayin at hulihin ang mga bihag sa daan. Walang gaanong mga hadlang, napakakinas nito. Gayunpaman, dahil sa napakaraming bihag, naging abala sila hanggang heteng gabi bago sila unti-unting huminto. Sa oras na ito, ganap na nilang sinakop ang county na ito. Sa buong county, ang lahat ng mga tropang rebelde ay humigit kumulang 50,000 katao. Direktang pinatay ni Huang Feng ang hindi marami sa kanila, marahil 2 o 3,000 tao lamang. Gayunpaman, noong panahon na sila ay tumatakas sa kanyan, ang mga rebeldeng tropang ito ay nagpatayan. Pinatay nila ang marami sa kanilang sariling mga tao. Pagkatapos, sa daan, wala silang gaanong pagtutol. Sa makatuwid, sa huli, nakatakas ang rebeldeng hukbong ito. Marahil ay may 5 o 6 na libong tao. Mahigit 10,000 tao ang napatay, at ang iba ay pawang mga bihag. Ang panig ni Huang Feng ay kumuha ng halos 30,000 bihag. Bagamat marami sa mga bihag na ito ay mga magsasaka na kakapasok lang sa larangan ng digmaan at walang gaanong kapangyarihan sa pakikipaglaban, mayroon pa ring ilang tao na may karanasan sa pakikipaglaban. Sila ang grupo ng mga tao na orihinal na nasa ilalim ni Leader Qiu. Ang mga taong ito ay may kakayahan sa pakikipaglaban. Bukod dito, nakilala nila si Su Pei. Iba sila sa mga malalaking pinuno ng koponan. Ang mga malalaking pinuno ng pangkat ay gustong makipaglaban para sa kapangyarihan kay Su Pei, ngunit ang mga ordinaryong rebeldeng ito ay walang ganoong pag-iisip. Kaya naman, sa harap ng recruitment kina Huang Feng, Sun Liang, at iba pa, ang mga taong ito ay hindi nag-atubili at pumayag. Hindi marami sa mga taong ito ang namatay sa nakaraang kaguluhan. Kung tutusin, mas kalmado sila kaysa sa ibang mga tropang rebelde. Sa makatuwid, mayroong higit sa 10,000 tao. Tulad ng para sa malalaking pinuno ng koponan, sila ay pinatay ni Huang Feng at Sun Liang. Sa oras na ito, ayaw nilang mag-iwan ng anumang nakatagong panganib. Kinailangan nilang maging malupit. Kung wala ang malalaking pinuno ng pangkat na ito, mas masusupol nila ang mga ordinaryong rebeldeng ito. Ipinakita rin ito kung gaano kawalang halaga ang buhay sa magulong mundong ito. Maging si Huang Feng, isang tao mula sa modernong mundo, ay hindi kumurap nang pumatay siya ng mga tao. Matapos mapasuko ni Huang Feng at ng iba pa ang mga tropang rebelde sa ilalim ni Leader Qiu, sinimulan nilang supilan ang iba pang ordinaryong rebelde. Gayunpaman, para sa mga taong ito, hindi nila gusto ang lahat. Nais lamang nila ang mga nasa kalakasan ng kanilang buhay. Para naman sa mga masyadong matanda at napakabata, hinahayaan nilang umalis. Hindi nila ito masyadong pinahirapan para sa kanila.
Kung tungkol sa gawain ng pagsupil sa mga kabataan at malalakas na lalaki, hindi ito masyadong mahirap. Nandito ang mga taong ito dahil hindi sila makaligtas. Kung sino naman ang kanilang sinundan para magrebelde, wala itong pinagkaiba sa kanila. Hanggat binibigyan sila ng kabilang panig ng pagkain, handa silang sundan si Huang Feng at ang iba pa. Sa makatuwid, matagumpay na nakuha ni Huang Feng at ng iba pa ang lahat ng mga bihag sa huli. Gayunpaman, upang maging ligtas, pinaghalo pa rin sila ni Huang Feng at pagkatapos ay muling inayos ang mga ito sa mga koponan. Sinubukan niyang paghiwalayin ang ilan sa mga pamilyar na tao mula sa dati. Sa oras na natapos ni Huang Feng at ng iba pa ang lahat, maliwanag na ang kalangitan. Sa oras na ito, maaari na silang magpahinga. Kasabay nito, nagpadala sila ng isang tao upang iulat ang sitwasyon dito sa Supei sa Lee County upang makapagpasya siya sa susunod na hakbang. Sa hapon, nang si Huang Feng at ang iba pa ay puno ng lakas, bumalik ang taong nagpadala ng balita kay Supei sakay ng mabilis na kabayo. Ibinalik din niya ang pinakabagong balita ng Supei. Ano, sinasabi mo na naglalaban ang Tiger Roaring Army malapit sa Wu County at ang team ni Ding Wenqiang? Tumingin si Huang Feng sa taong nagulat ng balita na may pagtataka na ekspresyon at nagtanong. Maging sina Son Liang at Wang Danyo na katabi niya ay nagulat. Nang sila ay umalis mula sa Lee County, ang balita mula sa Wu County ay ang magkabilang panig ay lubhang pinigilan. Hindi nila inaasahan na maglalaban ang magkabilang panig ng ganoon kaagad. Iyon ang sinabi ni Leader Su, sabi ng tao. Sinabi ng lalaki, sinabi din niya na gusto niyang dalhin mo kaagad ang iyong mga tauhan sa Wu County. At maghintay ng pagkakataon na gumawa ng isang bagay. Kung wala kang pagkakataon, dapat kang bumalik kasama ang iyong mga tauhan. Kabanata 653. Tumango si Huang Feng pagkatapos ay umupo at nagsimulang mag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Dahil alam nilang naglalaban ang Tiger Roar Army at Revolutionary Army ni Ding Wenqiang, tiyak na kailangang tingnan ni Huang Feng at ng iba pa kung may pagkakataong umani ng mga benepisyo. Kung tutuusin, halos pareho ang lakas ng dalawang panig, at madaling maging dahilan ng pagkatalo ng magkabilang panig. Hindi imposibleng umani ng mga benepisyo nang walang ginagawa. Gayunpaman, si Huang Feng at ang iba pa ay katatapos lang ng labanan. Kahit na ang proseso ay hindi masyadong mapanganib, ang antas ng pagkapagod ay hindi gaanong maliit. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng mga bilanggo ay isang pisikal na gawain din, at ngayon ay kailangan nilang magpahinga. Gayunpaman, ayaw bitawan ni Huang Feng ang pagkakataong ito sa harap niya. Kung tutuusin, kung ang dalawang panig ay may nanalo, bagaman ang lakas ng nanalo ay maaaring masira sa maikling panahon, kapag siya ay nakabawi, siya ay magiging isang malakas na kalaban. Isang malakas na kalaban na walang anumang alalahanin. Mapapanood kaya nila siya at ang iba pa ay unti-unting lumalakas at lumalakas. Iyon ay malinaw na imposible. Sa makatuwid, kapag nabawi na ng kabilang panig ang kanilang lakas, sasalakayin nila sila. Sa oras na iyon, ang lakas ng kabilang panig ay tiyak na mas malakas kaysa ngayon. Sa makatuwid, hindi nais ni Huang Feng na maghintay hanggang noon. Bukod dito, ang intensyon ni Supei ay hayaan si Huang Feng na kumuha ng mga tao upang tingnan. Kung may pagkakataon, gagawa sila ng aksyon. Kung walang pagkakataon, makakabalik na lang sila. Sa pag-iisip nito, tumayo si Huang Feng at sinabi kay Son Liang, General Son, kumuha ka ng 10,000 katao upang bantayan ang county na ito. Dadalhin namin ni Danyo ang iba pang mga tao sa Wu County upang tingnan. Tandaan, dapat mong tiyakin na ang county na ito ay nasa ating mga kamay. Kung may sitwasyon sa Danyo at sa aking panig, maaari pa rin tayong magkaroon ng lugar na pahingahan. Bagamat nagkaroon ng labanan dito noon, hindi naman nasira ang mga pasilidad sa pagtatanggol ng lungsod. Sa makatuwid, ang mga pasilidad ng pagtatanggol ng lungsod dito ay buo. Kahit na natalo si Huang Feng at ang iba pa sa Wu County, maaari pa rin silang umatras at suportahan ng Son Liang. Sa ganitong paraan, hindi sila matatalo. Ang distansya sa pagitan ng county kung saan sila ngayon at Wu County ay mas malapit kaysa sa pagitan ng Lee County at Wu County. Bukod dito, ang Lee County ang kanilang base camp ngayon. Maliban kung talagang kinakailangan, ayaw ni Huang Feng na magkalat ang apoy ng digmaan doon. May tindahan pa siya doon. Kung ito ay nawasak,
hindi ba ito ay isang malaking kawalan? General Huang, huwag kang mag-alala. Ako, si Sun Liang, ay nangangako na hanggat naririto ang mga tao, narito rin ang lungsod. Bagamat gusto din ni Sun Liang na sumama kay Huang Feng, alam din niya na siya ang pinakaangkop na kandidatong manatili. Sa orihinal, maaari ring pumunta si Wang Danyo, ngunit siya ay isang mabangis na general. Ang ganitong uri ng depensa ay hindi niya forte. Siya ay mas mahusay sa pagsingil at pagsira sa mga linya ng kaaway. Sa General Sun dito, napakagaan pa rin ang loob ko, sabi ni Huang Feng. Sa makatuwid, inutusan ni Huang Feng ang kanyang mga sundalo na maglaan ng oras upang magpahinga. Aalis sila sa Wu County kinaumagahan. Sa kabutihang palad, kahit na ang mga sundalo sa ilalim ng utos ni Huang Feng ay pagod na pagod, hindi sila nakaranas ng matinding labanan. Kaya naman, pagkaraan ng isang gabi, naka-recover na sila ng higit sa kalahati. Pagkatapos noon, pinangunahan ni Huang Feng at Wang Danyo ang mga taong ito at umalis. Sa oras na ito, ang paligid ng Wu County ay mabangis. Magkatulad ang lakas ng Revolutionary Army ni Ding Wenchang at Tiger Roaring Army ni Wei Guang. Sa makatuwid, ang dalawang panig ay nakakulong sa labanan. Bagamat 2 araw na silang naglalaban, wala pa ring nagwagi sa pagitan ng dalawang panig. Si Wei Guang ay isang taong umaasa sa mga relasyon. Limitado ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, ang lakas ng labanan ng Tiger Roaring Army ay talagang malakas. Sa makatuwid, kahit na hindi maganda ang kakayahan ni Wei Guang sa pamumuno, ang Tiger Roaring Army ay hindi nahulog sa isang halatang kawalan. Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, maraming tao ang nagsabi na ang isang walang kakayahan na general ay mauubos ng 3 hukbo hanggang sa mamatay. Ito ay medyo makatwiran. Hindi rin gaanong naabot ang paningin ni Ding Wenchang. Isa lang siyang ordinaryong scholar. Medyo pedantic siya. Siya ay may paningin, ngunit ang kanyang mga limitasyon ay malaki. Hindi rin siya magaling na tao. Ang salungatan na ito ay pinasimulan ng Tiger Roaring Army. Matagal nang nakatalaga rito si Wei Guang, ngunit hindi siya naglunsad ng pag-atake sa Revolutionary Army ni Ding Wenchang. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan ang maraming matataas na miyembro ng Tiger Roaring Army. Maging ang commander ng Tiger Roaring Army ay medyo hindi nasisiyahan sa kanya. Dahil sa pag-aaksaya ng oras na ito, hindi gaanong tumaas ang lakas ng kanilang Tiger Roaring Army. Gayunpaman, may mga taong sumasali sa revolusyonaryong hukbo ni Ding Wenchang araw-araw. Hindi sa banggitin ang lakas ng mga taong ito, ang bentahe ng bilang ng mga tao ay hindi maaaring basta-basta baliwalain. Bukod dito, ang nakapaligid na hukbong revolusyonaryo ay patuloy na nagdaragdag ng kanilang lakas. Ang kaaway ng Tiger Roaring Army ay hindi lamang si Ding Wenchang. Kaya naman, hindi na sila makapaghintay pa. Sa makatuwid, naglunsad sila ng isang pag-atake. Mula sa simula ng labanan, pumasok ito sa isang puting mainit na yugto. Nagkasalikop ang dalawang panig. Walang sino man ang makakaalis sa isa pa sa maikling panahon. Sa oras na ito, sumugod si Huang Feng sa Wu County kasama ang kanyang mga tao. Nang ang mga tao ni Huang Feng ay malapit nang dumating sa Wu County, ang mga tao sa Wu County ay nakatanggap na ng balita. Bigla silang natakot. Mayroon lamang silang higit sa 10,000 katao, ngunit ang mga tao ni Huang Feng ay may higit sa 80,000 katao. Hindi inisip ng garrison na kaya nilang ipagtanggol ang lahat. Sa makatuwid, ang garrison ng Wu County ay mabilis na humingi ng tulong sa Tiger Roaring Army. Sa kasamaang palad, sa mga oras na ito, kahit na gustong tumulong ng Tiger Roaring Army, hindi nila magawa dahil gusot na sila sa koponan ni Ding Wenchang. Sa oras na ito, kung ang ilang mga tao ay magkakahiwalay, ang kanilang lakas ay masisira. Sa oras na iyon, hindi nila alam kung kaya nilang harangin ang pag-atake ni Ding Wenchang. Sa makatuwid, ang Tiger Roaring Army ay maaari lamang hayaan ang garrison ng Wu County na umasa sa kanilang sariling swerte. Matapos malaman na ang paghingi ng tulong ay walang silbi, ang mga garrison na ito ay lalong nataranta. Naging maluwag sila sa pagsasanay nitong mga taon. Sa oras na ito, hindi pa rin alam kung ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa Revolutionary Army, hindi pa banggitin na ang kabilang panig ay may mas maraming tao kaysa sa kanila. Sa makatuwid, pagkatapos na talakayin ang mga garrison na ito,
nagpadala talaga sila ng mga tao para makipag-ugnayan sa grupo ni Huang Feng, na nagsasabing handa silang sumuko. Natigilan si Huang Feng nang makita niya ang mensahero ng Wu County. Hindi niya inaasahan na hindi man lang lalaban at direktang susuko ang kabilang panig. Ito ang unang pagkakataon na sumuko ang kabilang panig ng walang laban. Gayunpaman, mas mabuti kung ang kabilang panig ay maaaring sumuko. Sa kasong ito, maaari nilang kunin ang Wu County nang walang pagdanak ng anumang dugo. Ito ay talagang magandang balita para sa kanila. Bilang resulta, madaling nakapasok si Huang Feng sa Wu County kasama ang kanyang mga tao. Ang kabilang panig ay hindi naglaro ng anumang mga trick. Gusto na talaga nilang sumuko. Nagkagulo na ang mundo. Ang mga sundalong ito ay hindi na nag-isip tungkol sa paglilingkod sa Imperial Court, ngunit kung paano iligtas ang kanilang buhay. Ang Imperial Court ay madalas na hindi nagbabayad ng sweldo ng mga sundalo, na naging dahilan upang mas malinaw ang kanilang mga iniisip. Sa kabilang panig, alam din ng Tiger Roaring Army na sumuko na ang Wu County. Halos lumuwa si Wei Guang ng isang subo ng dugo. Gusto pa rin niyang hayaan ang koponan ng Wu County na maantala ang grupo ni Huang Feng. Pagkatapos niyang makitungo kay Ding Wenqiang, haharapin niya ang grupo ni Huang Feng. Ngunit ngayon, ang ideya niyang ito ay malinaw na nahulog. Bukod dito, kailangan niyang harapin ang panganib na maipit sa magkabilang panig. Kabanata 654. Bastards. These damn bastards. These cowards. Paano sila susuko ng hindi man lang lumaban? They are a disgrace to the Imperial Court. Hindi kalayuan sa Wu County, ang general ng Tiger Roaring Army ay nagngangalit sa sarili niyang tolda. Siya ay nahuli sa biglaang pagsuko ng Garrison General ng Wu County. At the same time, galit na galit din siya. Sa oras na ito, napakasama ng kanyang sitwasyon. Hindi man siya natalo sa laban kay Ding Wenqiang, dehado na siya. Paano niya ito tatanggapin na noon pa man ay mapagmataas at mayabang? Sa simula, hindi niya sineseryoso ang Revolutionary Army ni Ding Wenqiang. Gayunpaman, dahil naantala niya ang pagkakataon, lumakas at lumakas ang lakas ng kabilang partido. Parami ng parami ang mga hindi nakaligtas na sumapi sa Revolutionary Army. Sa oras na napagtanto niyang hindi maganda ang sitwasyon, huli na ang lahat. Ngayong nakalaban na niya ang kabilang partido, alam niyang halos pareho lang ang lakas ng magkabilang panig. Dehado pa nga siya. Sa oras na ito, ang Wu County, na napakalapit sa kanya, ay talagang inookupahan ng isa pang grupo ng Revolutionary Army. Paanong hindi siya magagalit? Paanong hindi siya kabahan? Kapag ang revolusyonaryong hukbong nasa likuran niya ay naglunsad ng palihim na pag-atake sa kanya, siya ay nasa panganib na atakihin mula sa magkabilang panig. Sa kasong iyon, halos tiyak ang kanyang pagkatalo. Magpadala kaagad ng isang tao na makipag-ugnayan sa Revolutionary Army na ito. Tingnan natin kung maaari natin silang i-recruit. Kung hindi ito gumana, hayaan silang maging manood. Sabi ni Wei Guang sa kanyang mga nasasakupan. Oo, tinanggap ng subordinate ang utos at umalis. Sa kabilang panig, sa kampo ng militar sa tapat ng Wei Guang, natanggap din ni Ding Wenqiang ang balita na ang Wu County ay sinakop ng isa pang revolusyonaryong hukbo. Bagamat ang Wu County ay inookupahan ng revolusyonaryong hukbo at isa rin siyang miyembro ng revolusyonaryong hukbo, hindi siya natuwa. Bagamat lahat sila ay miyembro ng Revolutionary Army, hindi sila kabilang sa isa't isa. Hindi niya kayang utusan ang kabilang partido. Ang Wu County ay orihinal na kanya, ngunit ngayon ito ay inookupahan ng iba. Paano siya magiging masaya? Higit sa lahat, hindi pa rin niya alam ang ugali ng kabilang partido. Kung ang kabilang partido ay tumayo sa panig ng Tiger Roaring Army, kung gayon ang kanyang magandang sitwasyon sa kanyang harapan ay masisira. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Magpadala kaagad ng isang tao na makipag-ugnayan sa Revolutionary Army na ito. Tingnan mo kung maaari tayong makipag-alyansa sa kanila. Kung hindi ito gagana, hayaan silang maging mga manunood. Sabi ni Ding Wenqiang sa kanyang nasasakupan. Oo, tinanggap ng subordinate ang utos at umalis. Sa makatuwid, si Huang Feng, nakatatapos lang manirahan sa Wu County, ay nakatagpo ng dalawang grupo ng mga sugo ng sunod-sunod. Upang hikayatin si Huang Feng na piliin ang kanilang panig, ang dalawang grupo ng mga sagong ito ay hindi dumating na walang dala.
Nagdala sila ng maraming magagandang bagay, lalo na si Wei Guang ng Tiger Roaring Army. Hiniling niya sa mga tao na magdala ng maraming ginto at pilak. Kasabay nito, binigyan niya ng pangako si Huang Feng na kung hindi siya aatakihin ni Huang Feng, bibigyan niya ng magandang gantimpala si Huang Feng pagkatapos. Sa panig naman ni Ding Wenxiang, bagamat sila ay medyo mahirap, marami rin silang magagandang bagay. Marahil ay alam nila na ang kanilang mga regalo ay tiyak na hindi kasing ganda ng sa Tiger Roaring Army, kaya desperadong sinabi ng espesyal na sugo ni Ding Wenxiang na ang magkabilang panig ay mga hukbong rebelde at dapat tumulong sa isa't isa. Ang pagbuo ng isang alyansa ay magiging kapaki-pakinabang sa magkabilang panig. Iniwan ni Huang Feng ang mga regalo para sa magkabilang partido at pagkatapos ay pinaalis ang dalawang grupo ng mga tao. General Huang, sino ang tutulungan natin? Pagkaalis ng dalawang grupo ng mga tao, nagtatakang tanong ni Wang Danyo. We are not going to help anyone. None of these guys are good people. Madali silang kausap ngayon, pero kapag nakipag-deal sila sa mga kalaban nila, lalapit sila para harapin tayo. Sabi ni Huang Feng habang nilalaro ang mga alahas. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong mga benepisyo sa pag-okupa sa Wu County. Kung tungkol sa kanyang saloobin kina Wei Guang at Ding Wenxiang, naisip na niya ito. Ngayon, hindi na ito magbabago dahil lamang sa pagdating ng kanilang mga espesyal na sugo. Well, kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon? Sabi ni Wang Danyo. Teka, sinabi ni Huang Feng, magpapadala ako ng mga scout para subaybayan ang kanilang mga galaw sa lahat ng oras. Kapag may pagkakataon, kikilos tayo. Sabi ni Huang Feng. Dahil nandito siya, imposibleng madali siyang umalis. Ngayon na ang panahon para umani siya ng mga benepisyo. Paano siya naging handa na sumuko ng ganoon kadali? Parehong hindi nakatanggap ng tiyak na sagot mula kay Huang Feng sina Wei Guang at Ding Wenxiang, kaya hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Natakot sila na atakihin sila ni Huang Feng. Gayunpaman, sa huli, hindi na makapaghintay si Wei Guang. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang general lamang at hindi ang commander ng Tiger Roar Army. Kaya naman, kailangan pa niyang makinig sa utos ng kanyang superior. Na-promote man siya sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon, hindi pa rin niya magawang sumuway sa utos. Dahil dito, muling nag-away ang dalawang panig na pansamantalang tumigil. Bukod dito, sa pagkakataong ito, napakabangis ng opensiba ng Tiger Roar Army ni Wei Guang. Sa isang banda, ito ay dahil sa mapilit siyang hinimok ng kanyang superior. Sa kabilang banda, ito ay dahil sa pakiramdam niya na dapat ay napatahimik na si Huang Feng ngayon. Kinailangan niyang harapin ang hukbo ni Ding Wenxiang sa harap niya bago mag-react si Huang Feng. Kung hindi, kapag nag-react si Huang Feng, matatapos na talaga siya. Noong naging seryoso na ang Tiger Roar Army, kahit na ang hukbo ni Ding Wenxiang, na orihinal na may kaunting bentahe, ay hindi na makatagal. Ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay napakatindi, at ang bilang ng mga namamatay ay patuloy na dumarami. Sa relatibong pagsasalita, ang bilang ng mga namatay sa panig ng Volunteer Army ay higit pa kaysa sa Tiger Roar Army. Gayunpaman, ang Volunteer Army ay may mas maraming tao kaysa sa Tiger Roar Army, kaya ang agwat sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay hindi nagbago ng malaki. Gayunpaman, kumpara sa Volunteer Army na pinamumunuan ni Huang Feng, ang lakas ng tropa ni Ding Wenxiang at Wei Guang ay patuloy na humihina. Hayaan mong magpahinga ang lahat sa araw. Sa gabi, dapat tayong umalis. Si Huang Feng, na nakatanggap ng balita ng labanan sa pagitan ng dalawang panig sa Wu County, ay nagsabi kay Wang Danyo sa tabi niya. Sino ang lalabanan natin? Sabi ni Wang Danyo, ang Tiger Roar Army. Medyo nag-alinlangan si Huang Feng at sinabi, sa kanyang puso, ang hukbo ng imperial ay mas mahirap harapin. Sa pagkakataong ito, natural na hindi niya bibitawan ang pagkakataong salakayin ang hukbong imperial. Siyempre, kung may pagkakataong harapin ang magkabilang panig ng sabay-sabay, hindi papayag si Huang Feng na pabayaan ito. Ang lahat ng ito ay hahatulan ayon sa sitwasyon ng larangan ng digmaan pagkatapos ng labanan. Ang hindi alam ni Huang Feng ay mayroong isang volunteer army team na hindi kalayuan sa kanila sa oras na ito. Mayroong humigit kumulang 50 hanggang 60,000 tao sa pangkat ng volunteer army na ito. Hindi sila aksidenteng dumaan dito, ngunit pagkatapos matanggap ang kahilingan ni Ding Wenxiang,
sila ay ipinadala upang suportahan si Ding Wenqiang. Kapag ang pangkat na ito ay sumali sa larangan ng digmaan, kung gayon ang Tiger Roar Army ay maaaring talagang bumagsak. Kung pupunta si Huang Feng ngayon, maaaring hindi rin siya mapunta ng maayos. Ang kabilang partido ay maaaring mag-ingat sa kanya pagkatapos ng pag-aalaga sa Tiger Roaring Army. Siyempre, hindi alam ni Huang Feng ang lahat ng ito. Bagamat alam niyang kailangan niyang pumunta upang maunawaan ang sitwasyon sa larangan ng digmaan, hindi niya alam ang higit pa tungkol sa lugar, kaya hindi niya alam na darating ang mga reinforcement ni Ding Wenqiang. Kabanata 655. Sa gabi, pagkatapos mag-almusal at maghapunan si Huang Feng at ang iba pa, iniwan nila ang ilang tao upang bantayan ang Wu County habang ang iba ay umalis patungo sa larangan ng digmaan. Ang mga galaw ng mga tropa ni Huang Feng ay agad na nalaman ng magkabilang panig na nakatutok sa kanya. Medyo nag-alala sina Ding Wenqiang at Wei Guang. Ngayon, ang magkabilang panig ay nasa isang pagkapatas. Sa sandaling sumali si Huang Feng sa isang panig, masisira ang balanse. Gayunpaman, pareho sa kanila ay hindi naisip na Huang Feng ay aatake sa magkabilang panig sa parehong oras. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay wala pang ganoong uri ng lakas. Kung ikukumpara, mas kalmado si Ding Wenqiang. Ito ay dahil malapit nang dumating ang iba pang rebelding hukbo na hiningi niya ng tulong. Hanggat dumating ang hukbong ito, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagsali ni Huang Feng sa kabilang panig. Siyempre, para matulungan siya ng team na ito, nagbayad din siya ng malaking halaga. Ngayon, kaya lang niyang magtiis. Pag-uulat sa general, bigla kaming nakatagpo ng isang maliit na koponan sa harap. Hindi namin alam kung saan sila kabilang. Nang si Huang Feng ay pinangungunahan ng tropa pasulong, ang scout na ipinadala niya ay nagdala sa kanya ng ilang nakakagulat na balita. Medyo malayo pa sila sa lugar kung saan naglalaban ang Tiger Roar Army at Revolutionary Army ni Ding Wenqiang. Hindi sila dapat nakatagpo ng isang koponan. Maaaring ito ay isang patrol team mula sa isa sa kanilang mga panig. Gayunpaman, ang saklaw ng patrol na ito ay masyadong malawak. Mayroon bang anumang paraan upang makahuli ng ilang mga dila? Tanong ni Huang Feng. Kung mahuli niya sila ng buhay, maiintindihan niya ang mga detalye ng sitwasyon dito sa pamamagitan ng mga ito. "We'll go now," sabi ng pinuno ng scout team. Ang pinuno ng pangkat na ito ay hindi binaygo si Huang Feng. Hindi nagtagal, dinala niyang buhay ang 2 tao. Mabilis na tinanong ni Huang Feng ang 2 taong ito. Ang 2 taong ito ay halatang hindi masyadong matigas ang ulo. Sa ilalim ng interogasyon ni Huang Feng, sinabi nila sa kanya ang lahat ng kanilang nalalaman. Gayunpaman, sila ay maliliit na fries lamang at hindi gaanong alam. Sa pamamagitan ng paliwanag ng 2 taong ito, alam ni Huang Feng na nagkamali siya ng hula. Ang bagong puwersang ito ay hindi ang Tiger's Roar Army o ang Revolutionary Army ni Ding Wenqiang, ngunit isa pang grupo ng Revolutionary Army. Dumating sila upang suportahan si Ding Wenqiang. Kung bakit sila nagpakita sa direksyong ito, dapat ay dahil gusto nilang umikot sa likod ng Tiger's Roar Army. Pagkatapos, kasama si Ding Wenqiang, maglulunsad sila ng pincer attack. Bahagyang kumunat ang noo ni Huang Feng sa sitwasyong ito. Hindi nila inaasahan na mangyayari ang aksidenteng ito noon pa man. Noong una, gusto niyang harapin muna ang Tiger Roar Army. Ang panig ni Ding Wenqiang ay hindi sapat para alalahanin. Gayunpaman, ngayon ay tila ang Tiger Roar Army ng Imperial Court ay halatang dahado. Pagkatapos niyang harapin ang Tiger Roar Army, si Ding Wenqiang ay makikipagsanib puwersa sa bagong grupong ito ng Revolutionary Army upang salakayin siya. Sa tansya niya, mabibigat na pagkalugi ang mararanasan niya. Gayunpaman, hindi magawa ni Huang Feng ang unang hakbang. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido at siya ay bahagi pa rin ng Revolutionary Army. Hindi magandang gawin ang unang hakbang. Hindi ito maganda para sa kanilang pagpapalawak sa hinaharap. Gayunpaman, marahil alam nila na si Huang Feng ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Si Ding Wenqiang at ang Revolutionary Army na dumating mamaya ay talagang nagkusa na salakayin si Huang Feng. Nang marinig ni Huang Feng ang balitang ito, talagang nagulat siya at natuwa. Nag-iisip pa rin siya kung ano ang gagawin, ngunit tinulungan siya ng kabilang partido na malutas ito. Sa katunayan, ang dahilan ng sitwasyong ito ay dahil nagustuhan ni Ding Wenqiang ang Wu County na sinakop ni Huang Feng.
Sa orihinal, si Ding Wenchang ay nanunood ng Wu County, ngunit dahil sa Tiger Roar Army, hindi niya ito inatake. Ngayong lumakas na ang kanyang lakas, gusto ni Ding Wenchang na tanggalin sina Huang Feng at Wei Guang ng sabay. Sa ganitong paraan, madali niyang makukuha ang Wu County. Sa makatuwid, noong nag-aalangan pa si Huang Feng, ang pangkat na dumating para palakasin si Ding Wenchang ay nakipagpulong na sa taliban ng panig ni Huang Feng. Pagkatapos nito, hindi na sila nagsalita at direktang nagsimulang mag-away. Danyo, kukuha ako ng ilang tao para salubungin sila. Magsama ka ng ilang tao para umikot sa panig ng kalaban at umatake mula roon. Sabi ni Huang Feng kay Wang Danyo sa tabi niya. General Huang, makatitiyak ka. Ipinapangako kung papatayin ko ang grupong ito ng mga anak na babae hanggang sa umiyak sila para sa kanilang mga magulang. Nangako si Wang Danyo. Tumango si Huang Feng. Dahil napagdesisyonan ng pamamahagi, kumuha siya ng ilang tao at hinarap ang kalaban. Naglabas si Huang Feng ng humigit kumulang 70,000 sundalo sa pagkakataong ito, at ang pangkat na ito na sumuporta kay Ding Wenchang ay mayroon ding humigit kumulang 60,000 sundalo. Masasabing hindi masyadong malaki ang pagkakaiba ng bilang ng dalawang panig. Gayunpaman, sa panig ni Huang Feng, dahil sa kahilingan nila ni Su Pei, ang kanilang disiplina ay higit na mas mahusay kaysa dati. Sa kabilang banda, ang ibang hukbo ng rebelde ay may karaniwang problema, na sila ay malaya at hindi organisado. Sa panig na ito, ang taliba ay nakipaglaban na sa grupo ni Huang Feng. Sa kabilang banda, mabagal pa rin ang takbo ng kanilang follow-up na tropa, at hindi naman sila nagmamadali. At the same time, halatang hindi mayaman ang rebelding hukbong ito. Kulang sila ng maraming sandata at baluti. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ng lahat ng mga hukbong rebelde. Mabilis na lumawak ang hukbong rebelde sa nakalipas na 2 taon. Kung tutuusin, parami ng parami ang napilitang maghimagsik ng korte ng imperial at ng langit hanggang sa puntong hindi na sila mabubuhay pa. Kaya naman, dumarami ang bilang ng mga tao sa hukbong rebelde. Gayunpaman, sa kabaligtaran, ang kanilang mga sandata at baluti ay hindi gaanong bumuti. Wala silang kakayahang gumawa ng mga bagay na ito. Makakaasa lang sila sa pag-agaw. Sa makatuwid, ang bilang ng mga armas at baluti na kailangan nila ay hindi sapat. Mas maganda ang sitwasyon sa panig ni Huang Feng. Noong nakaraan, natalo nila ang kanlurang hukbo at nasamsam ang isang batch ng mga supply. Dati, binawi nila ang Wu County. Kahit na maraming mga sitwasyon kung saan hindi sila binayaran, mayroong maraming mga armas at baluti sa bodega. Lahat ng mga bagay na ito ay sinamantala ng grupo ni Huang Feng. Pagkatapos ay naroon ang general. Ang katapangan ni Huang Feng ay napatunayan na sa maraming lugar. Habang siya ay nasa paligid, ang kanyang mga nasasakupan ay laging puno ng kumpiyansa at naniniwala na maaari nilang talunin ang sinuman. Sa makatuwid, sa lahat ng aspeto, ang grupo ni Huang Feng ang may kalamangan. Ang mga pakinabang na ito ay naging mga tagumpay sa larangan ng digmaan. Inutusan ni Huang Feng ang kanyang mga nasasakupan na itaboy ang atake ng kalaban ng paunti-unti. Ito ay sa ilalim ng kondisyon na inilipat niya ang isang bahagi ng kanyang mga tropa kay Wang Danyo. Ang rebelding hukbo sa kabilang panig ay natakot sa kanilang talino ni Huang Feng. Sa kanilang mga mata, si Huang Feng ay parang isang masamang espiritu mula sa impyerno, na patuloy na kumukuha ng kanilang buhay. Walang makakalaban sa kanya. Sa huli, hanggat pumunta si Huang Feng sa isang lugar, babagsak ito bago pa man sila maglaban. Walang sino man ang may lakas ng loob na makipaglaban kay Huang Feng. Kahit na pinagsabihan sila ng commander ng kabilang panig, walang epekto. Nang lumitaw si Wang Danyo sa gilid kasama ang kanyang mga tauhan, ang revolusyonaryong hukbo sa kabilang panig ay ganap na bumagsak. Tumalikod na sila at tumakas, wala nang pakialam sa utos ng kanilang nakatataas. Muling lumitaw ang sitwasyon ng revolusyonaryong hukbo na hindi makalaban sa hangin. Sa sandaling bumagsak sila, bumagsak ang buong linya. Wala man lang bahid ng pagtutol. Kabanata 656. Ano, sabi mo natalo sila, panipi. Sa kampo ni Ding Wenchang, ngayon lang siya nakatanggap ng isang nakakagulat na balita mula sa kanyang mga nasasakupan. Ang revolusyonaryong hukbo na dumating upang sumuporta sa kanila ay natalo ng isa pang revolusyonaryong hukbo, na siyang revolusyonaryong hukbo na katatapos lamang sumikop sa Wu County.
Hindi inaasahan ni Ding Wenqiang na matatalo sila ng ganoon kabilis. Sa katunayan, hindi niya alam ang eksaktong bilang ng mga tropa sa panig ni Huang Feng. Ang kanyang mga nasasakupan ay nagbigay lamang sa kanya ng hindi malinaw na numero, na maaaring nasa 50 hanggang 60,000. Sinakop ni Huang Feng ang Wu County, kaya malamang na iniwan niya ang ilang tao doon upang ipagtanggol ang lungsod. Sa makatuwid, ang mga taong maaaring pumunta dito ay hindi hihigit sa 40,000. Ang kanyang mga reinforcements ay humigit kumulang 60,000, na higit sa 20,000 kaysa kay Huang Feng. Ang isang mas maling paghatol ay ang inisip ni Ding Wenqiang na ang revolusyonaryong hukbo sa ilalim ng utos ni Huang Feng ay may parehong lakas at kagamitan sa pakikipaglaban gaya ng sa kanya. Kung gayon, hindi magiging mahirap para sa kanila na manalo kapag mayroon silang kalamangan sa mga numero. Gayunpaman, ang katotohanan ay malinaw na hindi kung ano ang naisip niya. Ang kanyang mga reinforcements ay natalo. Bukod dito, sila ay natalo ng napakabilis at lubusan. Ngayon, may mga deserter sa lahat ng dako. Nawalan na sila ng lakas na labanan si Huang Feng at ang iba pa. At ang mga reinforcement na ito ay naglagay din kay Ding Wenqiang sa isang delikadong sitwasyon. Noong una, umaasa siyang darating ang mga reinforcement na ito para tulungan siya pagkatapos talunin si Huang Feng at ang iba pa. Sa huli, hindi lang nila nabigo si Huang Feng at ang iba pa, dumating pa sila para tulungan siya, na naging panaginip. Leader, hindi maganda. Ang hukbo ng Imperial Court ay umaatake. Nang sumasakit na ang ulo ni Ding Wenqiang dahil wala siyang reinforcements, isa na namang masamang balita ang dinala sa kanya ng kanyang mga nasasakupan. Sa oras na ito, malamang na alam ni Wei Guang ang nangyari sa panlabas na larangan ng digmaan. Alam niyang may mga reinforcement si Ding Wenqiang, ngunit natalo sila ni Huang Feng. Maaaring naisip ni Wei Guang na si Huang Feng ay nasa kanilang panig at ang kanyang lakas ay lumakas. Sa kabilang banda, hamina ang lakas ni Ding Wenqiang dahil nawalan siya ng reinforcements. Sa kasong ito, ang moral ng Tiger Roaring Army ay lubos na napalakas. Sinira nila ang linya ng depensa ni Ding Wenqiang at umatake. Bilasan mo, kumapit ang mga kapatid sa unahan. Magpapadala agad ako ng reinforcements. Mabilis na sabi ni Ding Wenqiang. Sa oras na ito, wala siya sa mood na mag-isip tungkol sa sarili niyang reinforcements, at wala rin siya sa mood na isipin si Huang Feng. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay ang itaboy ang Tiger Roar Army na nakalusot. Sa kabilang banda, kumikinang ang mukha ni Wei Guang. Sa kanya pa rin ang tagumpay. Ang Wu County Revolutionary Army ay tumayo sa kanyang panig sa huli. Pinuno nito ang kanyang kumpiyansa na talunin ang mga tropa ni Ding Wenqiang. General, gustong makita ka ng isang lalaking nagngangalang Wang Danyo. General daw siya ng rebelding hukbo na sumikop sa Wu County. Sa sandaling ito, dumating ang bodyguard ni Wei Guang upang magulat. Oh, hayaan mo siyang lumapit. Hindi na nagulat si Wei Guang na may dumating mula sa Revolutionary Army para makipag-ugnayan sa kanya. Tiyak na narito sila upang humingi ng mga benepisyo. Kung tutuusin, sinabi na niya noon sa kanila na kung tutulungan nila siyang harapin ang Revolutionary Army, bibigyan niya sila ng ilang benepisyo. Ngayong talagang nilusob na nila ang Revolutionary Army, natural na gusto nilang humingi ng mga benepisyo. Gusto mo pa humingi ng benefits sa akin? Maghintay hanggang sa maharap ko na ang Revolutionary Army sa harap ko. Tingnan kung paano ko haharapin kayong lahat. Buong pagmamalaki ni Wei Guang sa kanyang puso. Siya ay isang opisyal ng korte ng imperial, at ang kabilang partido ay isang rebelde lamang. Gusto talaga nilang humingi ng benepisyo sa kanya. Puro wishful thinking lang. Hindi nagtagal ay nakipagkita si Wang Danyo kay Wei Guang. Paalitang ipinangako ni Wei Guang na hanggat pinamunuan ni Wang Danyo ang kanyang mga tauhan at sinundan siya upang harapin ang revolusyonaryong hukbo, bibigyan niya sila ng sapat na benepisyo kapag nalipol silang lahat. Si Wang Danyo ay walang kahit katiting na pagtutol sa paalitang pangako ni Wei Guang. Pumayag naman siya. Sa ilalim ng mapanlait na tingin ni Wei Guang, pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan at sumunod sa likod ng Tiger Roar Army, naghahanda na harapin ang Revolutionary Army sa kabilang panig. Ang daming tanga, paano sila madaling lokohin? Ang mga rebelding bastard na ito ay bobo talaga. Lalong nagmamalaki ang puso ni Wei Guang. Wala siyang kailangang bayaran at kumuha ng tulong. Siyempre, masaya siya sa puso niya.
Sa kabilang banda, napakasaya rin ni Wang Danyo. Dumating siya dala ang utos ni Huang Feng. Hiniling sa kanya ni Huang Feng na pumasok sa Tiger Roar Army at hintayin siyang makipagtulungan sa kanya mula sa loob. Sa makatuwid, talagang walang pakialam si Wang Danyo sa kung anong mga kondisyon ang ibibigay ni Wei Guang, dahil anuman ang mga kondisyon nila, sasang-ayon siya sa kanila. Para kay Huang Feng mismo, sa oras na ito, pinamunuan niya ang isa pang grupo ng Revolutionary Army. Nagdumi sila at tumakbo papunta sa mga tropa ni Ding Wenqiang. Si Huang Feng at ang iba ay nagpanggap na mga reinforcement ni Ding Wenqiang. Noong una, pagkatapos niyang talunin ang mga reinforcements, tumakas sila sa lahat ng direksyon. Ang kanilang mga tao ay nasa lahat ng dako, at marami sa kanila ang direktang tumakbo sa tabi ni Ding Wenqiang. Ang panig ni Ding Wenqiang ay orihinal na kulang sa lakas ng labanan at nangangailangan ng mga reinforcement. Kasabay nito, ang labanan ay masyadong apurahan, kaya wala siyang oras at lakas upang maingat na kilalanin ang mga ito at papasukin ang revolusyonaryong hukbo na ito. Matapos malaman ni Huang Feng ang sitwasyong ito, direktang hinati niya ang natitirang Revolutionary Army sa mga grupo at pagkatapos ay pumasok sa kampo ni Ding Wenqiang. Ang proseso ay medyo maayos. Maging si Huang Feng mismo ay madaling pumasok. Matapos pumasok si Huang Feng, lihim niyang tinipon ang Revolutionary Army na nakalusot noon. Matapos pag-usapan ang susunod na bagay, muli silang kumalat at pumasok sa tropa ni Ding Wenqiang. Ang Revolutionary Army ay walang gaanong organisasyon. Bukod dito, may mga bagong taong sumasali araw-araw. Sa makatuwid, kahit na ito ay isang maliit na koponan, may mga sitwasyon na hindi nila kilala ang kanilang mga kasama. Sa makatuwid, madali pa ring pumasok. Naghihintay ng pagkakataon si Huang Feng, naghihintay kay Ding Wenqiang na lumaban sa Tiger Roaring Army. Ang pagkakataong ito ay lumitaw sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, ayon sa kanyang naunang pag-aayos, lahat ng mga taong nakalusot ay sumalakay. Hinampas nila ang malalaking kutsilyo sa kanilang mga kamay sa Revolutionary Army ni Ding Wenqiang. Biglang nagkagulo ang Revolutionary Army ni Ding Wenqiang. Sa kabilang banda, napansin din ni Wei Guang ang sitwasyon at nagmamadaling inakay ang kanyang mga tauhan. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito na lipulin ang mga tropa ni Ding Wenqiang sa isang iglap, kahit na hindi pa rin niya maintindihan ang nangyayari sa kalabang kampo. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay ang Revolutionary Army ay nasa kaguluhan. Dumating na ang kanyang pagkakataon. Gayunpaman, ang kanyang mabuting kalooban ay hindi nagtagal. Nang mahigpit silang nakikipaglaban sa revolusyonaryong hukbo, bigla silang inatake ng mga tropa ni Wang Danyo, na sumama sa kanila noon. Nagkagulo ang Tiger Roaring Army sa isang iglap. Sa oras na ito, nalantad ang kakulangan sa kakayahan ni Wei Guang. Hindi niya mapigilan ang kaguluhang ito sa maikling panahon. Dahil dito, patuloy na dumami ang mga nasawi sa kanyang mga tropa. Kabanata 657. Steady, all of you steady for me. I knew these dumb bumpkins wouldn't be so kind. They actually dare to sneak attack me from behind. These bastards, I will kill them all. Sa larangan ng digmaan, galit na galit si Wei Guang dahil sa biglaang pag-atake ni Wang Danyo. Ang biglaang pag-atake ni Wang Danyo ay nagdulot ng maraming pagkatalo kay Wei Guang. Ngayon, tuluyan nang bumagsak ang kanyang inayos na pormasayon. Ang Tiger's Howling Army ay inatake mula sa harap at likod. Hindi lang nila napigilan. Bukod dito, biglang natuklasan ni Wei Guang na ang lakas ng pakikipaglaban ng mga rebelding ito ay hindi naman mahina. Mas malakas sila kaysa sa rebelding hukbo ni Ding Wenqiang. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa katunayan, ang bagay na ito ay talagang sanhi ng kakulangan ng karanasan at kakayahan ni Wei Guang. Nang dalhin ni Wang Danyo ang hukbong rebelde upang sumuko, wala siyang kahit katiting na hinala. Naisip pa niya na ang kabilang partido ay nasakop ng kanyang kapangyarihan at impluwensya. Kaya naman hindi na siya nagtanong ng detalyado. Ang labanan kay Ding Wenqiang ay nagsimula muli. Inayos niya ang mga tropa ni Wang Danyo na sumuporta mula sa gilid at hindi sa harapan. Marahil ay natatakot siya na isipin ni Wang Danyo na ginagamit niya ang mga rebelding ito bilang kumpe ng kanyan, kaya hindi niya sila inilagay sa harapan. Gayunpaman, ang kaayusan na ito ngayon ay nagdulot ng napakasamang resulta. May mga kaaway siya sa harapan niya.
Hindi lang siya natulungan ng mga tagiliran, direkta rin itong naging sanhi ng pagbagsak niya. Sa kabilang panig, si Ding Wenqiang ay hindi mas mahusay kaysa kay Wei Guang. Ang dalawang magkaribal na ito ay naging magkapatid sa pagkabalisa. Personal na dinala ni Huang Feng ang mga tao para magdulot ng gulo sa pormasayon ni Ding Wenqiang. Nagdulot ito ng napakaraming pinsala. Kung tutuusin, ang lakas ng militar ni Huang Feng ay mas mataas kaysa sa hukbong rebelde sa paligid niya. Walang sino man ang makakapigil sa kanyang pag-atake. Sa makatuwid, madaling dinala ni Huang Feng ang mga tao sa gitna ng hukbo. Ang lugar kung saan naroon si Ding Wenqiang ay naging dahilan upang tuluyang mawalan ng kontrol ang hukbong rebelde. Sa oras na ito, hindi alam ng rebelding hukbo na lumalaban sa Tiger's Howling Army sa harapan na ang kanilang likuran ay nagkakagulo. Buong lakas pa rin silang nakipaglaban sa hukbong ulong ng tigre. Muling ipinakita ni Huang Feng ang kanyang husay bilang isang leader killer. Wala pang isang oras matapos magsimula ang digmaang sibil, direktang nakipaglaban siya patungo sa gitna ng hukbo at pinatay ang galit na si Ding Wenqiang. Si Ding Wenqiang ay isang iskolar lamang at walang anumang kakayahan. Sa makatuwid, mas madali para kay Huang Feng na patayin siya kaysa sa mga naunang tao. Ang revolusyonaryong hukbo ay walang organisasyon sa simula. Ngayong napatay na ang kanilang pinuno, tuluyan na silang bumagsak. Pinatay ni Huang Feng at ng iba pa ang isang batch sa kanila, at ang iba ay natakot kaya lumuhad sila at sumuko. Inayos ni Huang Feng na kunin ng mga tao ang mga bihag na ito habang siya mismo ang nanguna sa kanyang mga tauhan patungo sa Tiger's Howl Legion. Kasama ni Wang Danyo, bumagsak ang Tiger's Howl Legion sa sandaling ito. Hindi mabilang na mga tao ang namatay habang marami ang tumakas. Kung tungkol sa mga bihag, marami rin. Ang labanan ay tumagal ng halos isang araw. Sa huli, hinabol nila ang mga tao kung saan-saan at nabihag ang mga bihag. Bagamat ito ay lubhang nakakapagod, ang ani ay hindi gaanong kaunti. Nang madilim, pinangunahan ni Huang Feng ang kanyang mga tauhan sa Wu County. Sa oras na ito, dumating din si Sun Liang sa Wu County upang patatagin ang sitwasyon. Pinangunahan ni Huang Feng ang kanyang sariling koponan sa lungsod. General Huang, ikaw talaga, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sa anumang kaso, ikaw ay napakaganda. Sinabi ni Sun Liang kay Huang Feng. Sa maikling yugtong ito, hindi lamang nakuha ni Huang Feng ang isang bayan ng county, ngunit inalis din niya ang dalawang pangunahing puwersa na nakabaon sa paligid ng hukbong rebelde. Kung wala ang banta ng dalawang puwersang ito, malugod na tatanggapin ng rebelding hukbo ang isang panahon ng mabilis na pag-unlad. Kasabay nito, ang kanilang reputasyon sa oras na ito ay talagang mahusay. Sila ay may kilalang reputasyon sa lahat ng mga revolusyonaryong hukbo sa mundo, na lubhang kapaki-pakinabang para sa kanilang pag-unlad sa hinaharap. Ang pinakamahalagang bagay ay pagkatapos na lumaban sa napakaraming labanan, ang lakas ng revolusyonaryong hukbo sa kanilang panig ay hindi lamang nabawasan, ngunit tumaas din ng husto. Nang umalis sila sa Li County, mayroon lamang silang mga 70,000 katao. Ngayon, ang kanilang teritoryo ay higit sa doble, at ang bilang ng mga tao sa hukbo ay umabot sa mga 120,000. Masasabing tumaas ng husto ang kanilang lakas. Dapat malaman ng isang tao na mayroong maraming mga elite ng Imperial Court, tulad ng Tiger's Howl Legion. Sa makatuwid, labis na hinangaan ni Sun Liang si Huang Feng. Ito lang ang pinakakahanga-hangang tao na nakita niya. Sa oras na ito, hindi lamang si Sun Liang, kundi pati na rin si Wang Danyo at ilan sa iba pang mga nakatataas ng Revolutionary Army na sumusunod kay Huang Feng. Sa oras na ito, ang kanilang paghanga kay Huang Feng ay hindi bababa sa kay Sun Liang. Personal nilang naranasan ito, at ang kanilang damdamin ay mas malalim pa kaysa kay Sun Liang. Maaaring samantalahin ni Huang Feng ang bawat pagkakataon upang makakuha ng mga benepisyo habang hindi nawawala ang labis na lakas. Ito ay talagang kamanghamanghang. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay hindi magkakaroon ng kahit na katiting na pagdududa sa alinman sa mga utos ni Huang Feng ngayon. Ang prestihiyo ni Huang Feng sa pangkat na ito ay mas mataas pa kaysa kay Su Pei. Dahil dito, naging medyo mapagbantay si Huang Feng sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, sa kasaysayan ng Huaxia, maraming mga halimbawa ng mga taong may mataas na tagumpay na napatay sa huli.
Bagamat pinagkakatiwalaan siya ni Su Pei ngayon, hindi magagarantiya ni Huang Feng na hindi niya ito masyadong pag-iisipan. Sa makatuwid, nadama ni Huang Feng na dapat siyang maghanap ng pagkakataon para makausap ng maayos si Su Pei. Matapos magpahinga ng isang araw ang grupo ni Huang Feng sa Wu County, dinala nila ang Revolutionary Army at ang mga bihag pabalik sa Li County, ang punong tanggapan ng Revolutionary Army. Sa pagkakataong ito, si Su Pei ay kapareho pa rin ng huling pagkakataon. Dinala niya ang mga tao upang salubungin si Huang Feng at ang iba pa sa gate ng lungsod. Bagamat hindi abnormal ang pag-uugali ni Su Pei, naramdaman pa rin ni Huang Feng na hindi maaantala ang bagay na ito. Plano pa rin niyang asikasuhin ang mga negosyong pinasukan ni Ning Wushuang pagkatapos niyang umalis. Sa makatuwid, tiyak na ayaw ni Huang Feng na magkaroon ng anumang awayan kay Su Pei. Sa makatuwid, pagkatapos makapasok sa lungsod, hindi man lang bumalik si Huang Feng at nakipag-usap kay Ning Wushuang ng maayos. Sa halip, pinuntahan niya si Su Pei. Pagkatapos noon, nag-chat sina Huang Feng at Su Pei ng ilang oras. Walang ibang nakakaalam sa nilalaman ng kanilang usapan. Gayunpaman, pagkatapos noon, mas nagtiwala si Su Pei kay Huang Feng. Lalo siyang nagpumilit sa mga negosyo ni Huang Feng. Wala pang 2 araw matapos bumalik si Huang Feng at ang iba pa sa Li County, nagpadala si Su Pei ng liham sa Garrison General ng Liu County. Hindi nagtagal, dinala ng Garrison General ang kanyang mga tauhan at sumuko. Wala siyang choice kundi ang sumuko. Ngayon, ang revolusyonaryong hukbo ni Su Pei ang pinakamalaki na sa nakapaligid na lugar. Bukod dito, ang kanilang garrison sa lungsod ay kaawa-awang maliit. Nawasak din ang Tiger Roar Army na dati nilang maaasahan. Sa sandaling si Su Pei at ang iba pa ay naglunsad ng pag-atake sa kanila, hindi na sila makakalaban. Sa makatuwid, sa huli, gumawa siya ng isang matalinong pagpili. Siya ay sumuko at iniligtas ang kanyang buhay, pati na rin ang kanyang kayamanan at posisyon. Parehong nasiyahan sina Su Pei at Huang Feng sa resultang ito. Sa ganitong paraan, mas ligtas ang kanilang paligid. Kabanata 658. Bagamat si Huang Feng, Su Pei, at ang iba pa ay unang nagtakda ng patakaran ng patuloy na pagpapalawak, hindi ito nangangahulugan na kailangan nilang patuloy na lumawak. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga tao na nakipaglaban sa mga digmaan. Ang mga tao ay mapapagod at mapapagod sa digmaan. Sa makatuwid, ang pangkalahatang layunin ni Huang Feng ay ang patuloy na pagpapalawak. Gayunpaman, sa prosesong ito, maaari silang magpahinga. At ngayon, nasa ganoong sitwasyon sila. Ang mga nakapaligid na county ay nasakop, at ang kanilang kapaligiran ay mas ligtas. Lumawak din ng husto ang kanilang impluensya. Ang mabilis na pagdami ng teritoryo at lakas tao ay nangangailangan ng mga ito upang matuno. Lalo na sa mga nakaraang laban na nakalaban ni Huang Feng, marami siyang nabihag na bihag. Bagamat nadala na niya ang ilan sa kanila sa kalagitnaan, marami pa rin ang hindi naasikaso. Bukod dito, ang mga teritoryong nasakop ay kailangan ding ibalik upang suportahan ang pagpapanumbalik ng produksyon. Nangangailangan din ito ng oras at katatagan. Sa oras na ito, ang pinakamasayang tao ay walang iba kundi ang mga mangangalakal ng Plum County at ilang lokal na malalaking pamilya na sumuporta kay Su Pei ng maaga. Kung mas malaki ang teritoryong sinakop ni Su Pei, mas maganda ang kanilang pag-unlad. Ngayon, doble ang lakas ng bawat pamilya kumpara noon. Ang bilang na ito ay patuloy na tumaas habang ang Su Pei ay patuloy na umunlad. Ang mga taong ito ay hindi inaasahan na ang pag-unlad ni Su Pei ay magiging napakahusay at mabilis. Sa napakaikling panahon, talagang sinakop niya ang napakaraming teritoryo. Siyempre, sa parehong oras, naiintindihan din ng mga taong ito ang kakayahan ni Huang Feng. Halos masira ang threshold ng tirahan ni Huang Feng ng mga taong gustong bumisita sa kanya at magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Napakahusay din ng pag-unlad ng sariling tindahan ni Huang Feng. Ang kanyang sariling pagkakakilanlan at ang suporta ni Su Pei ay nagbigay daan sa mabilis na pag-unlad ng kanyang tindahan. Nagbigay daan ito kina Huang Feng at Ning Wushuang na ganap na maitatag ang kanilang sarili sa industriya ng tela. Kasabay nito, mas marami silang karapatan na magsalita. Gayunpaman, halatang hindi nasisiyahan si Huang Feng. Kailangan niya ng pera, mas mabuti. Noon lamang niya mailigtas ang kanyang buhay sa mga kritikal na oras at ipagpalit ito sa mga kapaki-pakinabang na bagay.
Sa makatuwid, hanggat ang Revolutionary Army ay walang masyadong maraming bagay na gagawin, itutuon niya ang kanyang enerhiya sa kanyang tindahan. Unti-unting lumipas ang oras, paunti-unti ang oras ni Huang Feng sa espasyong ito. Matapos ang isang panahon ng reorganisasyon, ang revolusyonaryong hukbo ay patuloy na lumawak sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa oras na ito, ang lakas ng revolusyonaryong hukbo ay mas malakas kaysa dati. Kahit nasa lahat ng revolusyonaryong hukbo, maaari silang may ranggo sa nangungunang tatlo. Naakit nito ang maraming tao na sumali sa kanila. Siyempre, dumarami rin ang pressure na kanilang kinaharap mula sa Imperial Court. Babarilan ang ibong nakalabas. Sa kabutihang palad, hindi masama ang lakas ni Huang Feng. Palagi niyang maakay ang revolusyonaryong hukbo sa kaligtasan. Gayunpaman, sa espasyo-panahong ito, ang kontrol ng kasalukuyang imperial na hukuman ay medyo malaki pa rin. Hindi ito maaaring ganap na ibagsak sa maikling panahon. Hindi bababasa, pagkatapos ng halos isang taon ni Huang Feng dito, bagamat pinamunuan niya ang revolusyonaryong hukbo upang sakupin ang maraming teritoryo, hindi pa rin niya lubos na mapabagsak ang pamumuno ng Imperial Court. Bagamat ang kanyang pamumuno ay lalong nagiging dekadente, umiral pa rin ang Imperial Court. Naroon pa rin ang Imperial Court, ngunit kinailangan ng umalis ni Huang Feng. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng pakikipag-usap kay Su Pei, maaari niyang dalhin si Sun Liang sa kanya at turuan siya sa pamamagitan ng halimbawa. Sa katunayan, si Huang Feng mismo ay walang gaanong karanasan. Hindi siya mas mahusay kaysa kay Sun Liang. Gayunpaman, nanood siya ng maraming telebisyon at nagbasa ng maraming libro. Sa makatuwid, mayroon siyang maraming teoretikal na kaalaman. Walang problema para sa kanya na turuan si Sun Liang. Bagamat hindi alam ni Sun Liang kung bakit ginawa ito ni Huang Feng, napakasaya pa rin niya na natutunan niya ang mga bagay na ito mula kay Huang Feng. Hinahangaan na niya ngayon si Huang Feng. Paanong hindi siya magiging masaya na matuto mula sa kanya? Sa makatuwid, nang si Huang Feng ay aalis na ngayon, bagamat hindi pa rin maabot ni Sun Liang ang kanyang dating taas. Pagkatapos ng lahat, ang personal na kakayahan ni Huang Feng sa larangan ng digmaan ay napakalakas. Hindi ito maihahambing sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, sa ibang mga aspeto, ang Sun Liang ay hindi na malayo kay Huang Feng. Ngayon, walang problema para sa kanya na kunin ang posisyon ni Huang Feng. Aalis ka ba talaga? Tumingin si Su Pei kay Huang Feng na may komplikadong ekspresyon at sinabi. Bagamat palagi nang iniisip ni Su Pei na siya ay mapagparaya, habang si Huang Feng ay nanalo ng parami ng paraming laban, ang prestihiyo ni Huang Feng sa Revolutionary Army ay naging mas malakas at mas malakas. Medyo komplikado pa rin ang puso niya. Sa isang banda, umaasa siya na palaging maakay ni Huang Feng ang Revolutionary Army sa tagumpay. Sa kabilang banda, umaasa siyang maaaring mabaigo si Huang Feng ng isang beses o dalawang beses upang mabawasan ang kanyang prestihiyo. Gayunpaman, si Huang Feng ay palaging magalang sa kanya. Wala siyang ibang iniisip. Nang mag-isa siyang kausapin ni Huang Feng, malinaw niyang sinabi sa kanya na maaari lamang siyang manatili sa Revolutionary Army sa loob ng isang taon. Pagkatapos ng isang taon, kahit ano pa ang katotohanan, kailangan niyang umalis. Bagamat tinanong siya ni Su Pei kung bakit, hindi kailanman nagsalita si Huang Feng. Pagkatapos noon, talagang ginugol ni Huang Feng ang kanyang mga iniisip sa negosyo tulad ng dati. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang attachment sa kapangyarihan. Sa makatuwid, palaging nagtitiwala si Su Pei kay Huang Feng. Ito ay nagbigay daan kay Huang Feng na huwag mag-alala kapag siya ay nakikipaglaban sa labas. Halos nakalimutan pa ni Su Pei na aalis si Huang Feng. Marahil, naalala niya ngunit naisip na binibiro siya ni Huang Feng. I said a year ago na pagdating ng panahon, aalis na ako. Sabi ni Huang Feng na may kalmadong ekspresyon. Wala siyang panghihinayang o awa sa kapangyarihang malapit ng mawala. Akala ko nagbibiro ka. Sinabi ni Su Pei, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ka pupunta? Ano ang gagawin mo? Kung may kailangan ka sa tulong ko, sabihin mo lang sa akin. Talagang tutulong ako. Panipi, labis ang pasasalamat ni Su Pei kay Huang Feng. Hindi lamang dahil iniligtas siya ni Huang Feng sa simula, kundi dahil palaging pinangunahan ni Huang Feng ang Revolutionary Army sa tagumpay. Ang kanilang teritoryo ay patuloy na lumalawak.
Hindi na siya isang maliit na figure na nakatira sa isang maliit na lungsod. Sa halip, siya ay isang Panginoon na kayang kontrolin ang mga gawain sa mundo. Naniniwala si Su Pei na hanggat tinulungan siya ni Huang Feng sa loob ng 2 o 3 taon, maaari siyang maging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Higit sa lahat, kahit na ang prestihiyo ni Huang Feng ay patuloy na tumataas, hindi siya kailanman nagpakita ng anumang labis na ambisyon para sa kapangyarihan. Dahil dito, napakagaan at nasiyahan si Su Pei. I can only do this by myself. Aalis na talaga ako, sabi ni Huang Feng. Sa rules ng storage box, wala siyang choice kundi umalis. Kahit siya mismo ay medyo nag-aatubili na umalis sa buhay dito. Pamilyar na siya sa mga sundalo ng revolusyonaryong hukbo at naging kaibigan pa nga niya. Kapag umalis na siya, baka hindi na siya makabalik. Medyo nalungkot siya. Kabanata 659. Kaya mo bang makipaghiwalay kay Miss Ning? Hinihintay ko ang inyong piging sa kasal, sabi ni Su Pei. Tanong ni Su Pei dahil sinabi ni Huang Feng na aalis siyang mag-isa. Pagkatapos ng lahat, ang relasyon ni Huang Feng at Ning Wushuang ay isang bukas na lihim sa mga nakatataas na echelon ng Revolutionary Army. Alam ng lahat ang tungkol dito. Medyo natigilan si Huang Feng nang marinig niya ang mga salita ni Su Pei. Bagamat naisip na niya kung paano sasabihin kay Ning Wushuang, medyo kinakabahan pa rin siya at hindi alam kung ano ang gagawin sa sandaling ito. Sabagay, araw at gabi na silang magkasama sa nakalipas na taon. Isang kasinungalingan ang sabihing wala silang nararamdaman para sa isa't isa. Ngayong aalis na siya, at malamang na makakaalis lang siyang mag-isa, tiyak na hindi niya kayang makipaghiwalay kay Ning Wushuang. Ako na ang bahala sa mga bagay niya. Pagkatapos kong umalis, sana ay matulungan ako ni Chief Su na pangalagaan siya ng mabuti, sabi ni Huang Feng. Siyempre, sabi ni Su Pei. Ito ang ipinangako niya kay Huang Feng noon. Hindi pa banggitin, si Huang Feng ay gumawa ng maraming kontribusyon sa kanyang karera. Ngayong aalis na siya, pinagkatiwalaan niya itong mag-alaga ng isang tao. Kung tumanggi siya, sobra na. Gayunpaman, sana ay maipaliwanag mo sa kanya. Si Miss Ning ay isang mabuting babae. Ayokong malungkot siya, sabi ni Su Pei. If you don't mind, I will accept her as my god sister. This way, no one will dare to bully her in the future. Salamat, Chief Su, taos-pusong sabi ni Huang Feng. Umalis si Huang Feng sa tirahan ni Chief Su na may halong damdamin. Bumalik siya sa kanyang tahanan, ang tahanan na ginawang napakainit ni Ning Wushuang. Sa taong ito, kahit na si Ning Wushuang ay nagsusumikap na pamahalaan ng negosyo ng tela at pananamit, madalas siyang naging hands-off manager at hinayaan si Xiao Kui na asikasuhin ito. Ginugol niya ang higit pa sa kanyang oras kay Huang Feng at inalagaang mabuti si Huang Feng. Napakainit din ng kanyang tahanan. Si Huang Feng ay walang anumang pagtutol dito. Nag-enjoy pa siya. Talagang pinahahalagahan niya ang isang babaeng naglagay ng buong puso sa kanya. Ang ganitong uri ng babae ay bihira sa katotohanan. Hindi naman sa hindi nila mahal ang kanilang mga kasintahan, ngunit ang mga modernong babae ay may mga independenteng personalidad. Hindi tulad ng mga batang babae sa space-time na ito, ang kanilang lalaki ay ang kanilang lahat. Ito ay ganap na naiiba mula sa modernong mga batang babae. Sa simula, nag-aalala si Huang Feng na may masamang intensyon si Xiao Kui at linlangan si Ning Wushuang. Hindi malalaman ni Ning Wushuang. Gayunpaman, walang pakialam si Huang Feng. Nakikita niya na si Ning Wushuang ay talagang hindi interesado sa mga bagay na ito. Kung gayon, bakit niya ito pipilitin? Hanggat inilagay niya ang pangalan ng nag-iisang namamahala sa kanyang ulo, ayos lang. Sa ganitong paraan, makikita pa rin niya ito. Kahit na nangangahulugan ito nakikita siya ng mas kaunting pera dahil dito, payag si Huang Feng. You're back. Bakit ang tagal mo ngayon? Sa sandaling bumalik si Huang Feng, tinanggap siya ni Ning Wushuang ng nakangiti. Para sa kanya, ang makita si Huang Feng at makasama si Huang Feng ay ang pinakamasayang bagay. Nakahanda na ang pagkain. Halika at kumain. Ang pagluluto ay isa sa ilang interes ni Ning Wushuang. Ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto ay orihinal na napakasama, ngunit upang personal na makapagluto. Para kay Huang Feng, siya ay nagtatrabaho ng walang tigil sa loob ng 1 taon. Mas masipag pa siya kaysa magnegosyo. Sa makatuwid,
ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto ay hindi patuloy na bumuti. Ngayon, napakaganda na noon. Tumugon si Huang Feng. Pagkatapos, sa ilalim ng serbisyo ni Ning Wushuang, umupo siya sa mesa. Anong wala? Anong nangyari? Mukhang hindi ka masaya. Isang taon nang magkasama sina Ning Wushuang at Huang Feng. Hanggat hindi nag-aaway si Huang Feng sa labas, magsasama ang dalawa. Hindi pa man sila nakakalusot sa huling hakbang, pamilyar na pamilyar ang dalawa sa isa't isa. Sa makatuwid, nakikita niya ang pagbabago sa mood ni Huang Feng sa isang sulyap. May sasabihin ako sa'yo. Tumingin si Huang Feng kay Ning Wushuang at sinabi. Ano ito? Nakita ni Ning Wushuang ang ekspresyon ni Huang Feng at biglang nagkaroon ng masamang premonition. Medyo kinabahan din siya. Nakita rin ni Huang Feng na medyo kinakabahan si Ning Wushuang. He took the initiative to hold her hands and said, naaalala mo pa ba na sinabi ko sa'yo noon na aalis ako? Naaalala ko. Nang inag ang puso ni Ning Wushuang. Aalis ka. Tumango si Huang Feng. Pwede mo ba akong isama? Maawang tumingin si Ning Wushuang kay Huang Feng. Sa ngayon, mukha siyang isang inabandu ng asong gala. Ito ay napakakagiliw-giliw. Hindi ko rin alam. Umiling si Huang Feng. Nang makitang ganito si Ning Wushuang, nalungkot din si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, hindi rin niya matiis na makipaghiwalay kay Ning Wushuang. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, ang ekspresyon ni Ning Wushuang ay naging mas malungkot. Mabilis na sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, kahit na hindi kita maisama, madalas pa rin tayong magkita. Paano tayo magkikita? Tanong ni Ning Wushuang. Actually, may mga bagay na hindi ko pa sinasabi sa'yo. Sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, matagal na niyang gustong sabihin kay Ning Wushuang ang tungkol sa storage box. Kung tutuusin, kung gusto nilang magkita ang dalawa, tiyak na malalaman ni Ning Wushuang ang tungkol sa mahika ng storage box. Ang isang bagay na maaaring basta-basta maghatid ng mga tao ay hindi isang bagay na maaaring basta-basta tanggapin. Bukod dito, hindi lang si Ning Wushuang. Sa hinaharap, hanggat gusto ni Huang Feng na makahanap ng isang kinatawan sa isang tiyak na espasyo, tiyak na kailangan niyang sabihin sa kanila ang ilang bagay. Ito ay magiging mas madali para sa kanila na tanggapin ang ilang mga bagay. Anong mga bagay? Wushuang, ang sasabihin ko ay maaaring medyo hindi ka panipaniwala. Gayunpaman, kailangan mong maniwala sa akin. Totoo ang sinasabi ko, at saka, hindi kita sasaktan o magsisinungaling sa iyo. Sabi ni Huang Feng. Naniniwala ako sa iyo. Sabi ni Ning Wushuang nang may katiyakan. Mula nang iligtas siya ni Huang Feng, si Huang Feng ang pinakamapagkakatiwalaang tao sa kanyang puso. Kasunod nito, sinabi ni Huang Feng kay Ning Wushuang na hindi siya mula sa mundong ito at nanggaling siya sa ibang space-time. Kaya nga, no wonder you're so powerful. Ang medyo ikinatuwa ni Huang Feng ay na si Ning Wushuang ay talagang hindi tumitingin sa kanya na parang nakatingin sa isang alien. Talagang may pagsamba siya sa kanyang mukha. Hindi ka naghihinala na mali ang sinabi ko. Hindi maiwasang magtanong ni Huang Feng. Bakit ako maghihinala? Tanong pabalik ni Ning Wushuang. Naniniwala ako sa lahat ng sinasabi mo. At saka, noong bata pa ako, ang daming kwento sa akin ng nanay ko. May mga immortal at multo. Kuya Huang, kahit na galing ka sa ibang mundo, anong kakaiba dito? Noon lang naalala ni Huang Feng na ang space-time na ito ay hindi ang space-time na kinaroroonan niya. Sa kanyang space-time, kung sinabi niya iyon, sasabihin ng iba na siya ay feudal at siya ay nagsisinungaling. Gayunpaman, sa espasyo-panahong ito, maraming tao ang naniniwala na may mga multo at immortal. Ito ay isang feudal at mapamahing mundo. Kabanata 660. Si Huang Feng ay nag-aalala sa wala. Hindi inaasahan ni Huang Feng na ganoon kadaling maniniwala si Ning Wushuang sa kanyang mga salita. Hindi man lang niya masabi ang paliwanag na inihanda niya. Kuya Huang, sabihin sa akin ang tungkol sa iyong mundo. Napatingin si Ning Wushuang kay Huang Feng nang may pagtataka. Obviously, masyado pa rin siyang curious sa mundong ginagalawan ni Huang Feng. Noong bata pa siya, narinig niya ang kanyang ina na nagkukwento tungkol sa mga immortal. Gusto niyang makita ang mga lugar kung saan nakatira ang mga immortal, ngunit halatang imposible iyon. Gayunpaman, posible pa ring maunawaan kung saan nakatira si Huang Feng. Okay, sinabi ni Huang Feng nang walang pag-aalinlangan.
Pagkatapos, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa ilang bagay sa totoong mundo. Gusto ko talagang pumunta sa mundo ni Kuya Huang para tingnan, emosyonal na sabi ni Ning Wushuang. Kung ibang mundo iyon, bagamat nakikiusyoso siya, hindi siya masyadong interesado. Gayunpaman, kung ito ang mundo ni Huang Feng, maliwanag na interesado si Ning Wushuang. There will be a chance. Maybe this time. If it don't work this time, there will be a chance in the future. Sabi ni Huang Feng. Hihintayin ko si Kuya Huang na dalhin ako doon. Sinabi ni Ning Wushuang, "Oh tama, Kuya Huang, may babae ka ba sa mundo mo?" Ang biglaang pagbabago ng paksa ni Ning Wushuang ay nagulat kay Huang Feng. Hindi niya alam kung bakit bigla itong nagtanong. "Kuya Huang, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Huwag kang magsinungaling sa akin." Magiliw na sabi ni Ning Wushuang. "Okay, I won't lie to you. I have a girlfriend in my world." Sabi ni Huang Feng. Alam niyang nabuhay si Ning Wushuang sa mundong ito, kaya mas madali para sa kanya na tanggapin na ang isang lalaki ay may higit sa isang babae. Kung ang taong nagtanong nito ay si Suyamo, kailangang pag-isipang mabuti ni Huang Feng kung paano sasagutin. Ano ang girlfriend? Hindi masyadong naiintindihan ni Ning Wushuang ang mga bagong salita na sinabi ni Huang Feng. "You can think of it as our relationship now. We like each other, but we don't have intimate relations." Nag-isip sandali si Huang Feng at sinabi, "Ayaw mo kasi mahinang ungol ni Ning Wushuang." Pagkatapos ay tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, "Alam ko na dahil napakahusay ni Kuya Huang, tiyak na may babae siya." Bagamat handa na siya sa pag-iisip, nang marinig niya itong personal na inamin ni Huang Feng, medyo nadismaya pa rin si Ning Wushuang. Gayunpaman, mabilis siyang nag-adjust. Tulad ng naisip ni Huang Feng, ang edukasyon na natanggap niya mula noong bata pa siya ay naging mas madali para sa kanya na tanggapin ang mga bagay na ito. Bukod dito, kahit na wala si Huang Feng nito ngayon, magkakaroon siya nito sa hinaharap. He was so outstanding, imposibleng isa lang ang babae niya. "Kuya Huang, maaari ka pa bang pumunta dito sa hinaharap?" Tanong ni Ning Wushuang. "Hindi ko pa alam." Umiling si Huang Feng. "Oh," sabi ni Ning Wushuang. Bahagya siyang nadismaya. Pagkatapos ng lahat, ito ang lugar kung saan sila ni Huang Feng nagkita at pamilyar sa isa't isa. Gusto pa rin niyang samahan si Huang Feng dito. Sa pag-aakalang aalis na si Huang Feng, medyo nadismaya si Ning Wushuang. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Huang Feng. Medyo namula ang mukha niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at mahinang sinabi, "Kuya Huang, aalis ka na sa lugar na ito. Bago ka umalis, gusto kong ibigay ang sarili ko sa iyo." Ang mukha ni Ning Wushuang ay lalong namumula habang siya ay nagsasalita, at ang kanyang boses ay naging malambot at mahina. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay hindi nakaupo malayo sa kanya. Isa pa, maganda ang pandinig niya. Kung hindi, hindi niya ito narinig. Matapos marinig ang mga salita ni Ning Wushuang, ang puso ni Huang Feng ay naging medyo mainit. Sa panahong ito, hindi inisip ni Huang Feng ang bagay na ito. Gayunpaman, ang isang dahilan ay naginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa pakikipaglaban sa labas. Pagbalik niya, karamihan ay para makipag-chat kay Ning Wushuang. Ang isa pang dahilan ay hindi ito ang totoong mundo kung tutuusin. Mas conservative ang mga babae dito. Sa totoong mundo, karaniwan na ang pakikipagtalik bago ang kasal. Gayunpaman, sa mundong ito ay napakabihirang. Ito ay hahamakin at madidiskrimina. Kaya naman, hindi nagpahayag si Huang Feng ng anuman sa aspetong ito para sa kapakanan ni Ning Wushuang. Si Ning Wushuang ay napakahiya din. Kaya naman, kahit na pareho silang nagustuhan sa isa't isa at napakalapit, ang huling layer ng relasyon ay hindi pa rin masisira. Ngayong nagkusa si Ning Wushuang na banggitin ang bagay na ito, natural na napakasaya ni Huang Feng. Hindi niya tatanggihan ang ganoong magandang bagay. Kaya naman, mabilis siyang tumayo at sinabing, "Wushuang, gabi na. Magpahinga na tayo ng maaga." Nang makita ang nag-aalalang hitsura ni Huang Feng, medyo naaliw si Ning Wushuang. Kasabay nito, lubos siyang nagpapasalamat kay Huang Feng. Alam niyang iginagalang siya ni Huang Feng at hindi niya ginawa iyon sa kanya. Kung hindi, hanggat sinabi ni Huang Feng, hindi niya ito tatanggihan. "Kuya Huang, hindi ka pa kumakain," mahinang paalala ni Ning Wushuang.
Paano mas masarap ang pagkain ko kaysa sa iyo? Casual na sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, nakita niyang lalong namula ang mukha ni Ning Wushuang. Mabilis niyang binago ang kanyang mga salita at sinabing, ang ibig kong sabihin, ang pagkain ito ay maaaring kainin anumang oras. At saka, hindi ako masyadong nagugutom. Gusto talagang sabihin ni Ning Wushuang na hindi siya nagugutom, ngunit siya ay nagugutom. Gayunpaman, nang makita ang ekspresyon ni Huang Feng, hindi niya ito sinabi. Tahimik siyang tumayo at sumunod sa likod ni Huang Feng. Nakita ni Huang Feng ang ekspresyon ni Ning Wushuang at lalo siyang natuwa. Sa pag-iisip na sa wakas ay maaalis na niya ang titulo ng isang divisional leader ngayon, ang puso ni Huang Feng ay labis na nasa sabik. Ito ay isang pakiramdam na wala siya kahit sa larangan ng digmaan. Pareho siyang excited at kinakabahan. F***6. Sa totoong mundo, ang tirahan ni Huang Feng. Nang mabawi niya ang kanyang paningin, hindi niya maiwasang magmura. Ngayon lang, nahubad na niya ang damit ni Ning Wushuang sa tuwa. Nang malapit na niyang pag-usapan ang problema ng istruktura ng katawan sa kanya, sinipsip siya ng isang puwersa ng pagsipsip. After that, umalis na siya that time at bumalik sa real world. Iniisip ang tungkol kay Ning Wushuang na nakahiga sa kama at nahihiyang nakatingin sa kanya, ang puso ni Huang Feng ay napuno ng pananabik. Gayunpaman, hindi na siya makabalik. Ang tanging naiisip niya lang. Talagang alam ng storage box na ito kung paano pumili ng oras. Hindi mapigilan ni Huang Feng na magreklamo sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, sinabi na niya kay Ning Wushuang na ipapateleport siya. Kaya naman, bagamat magugulat siya kapag nawala ito sa harapan niya, dapat ay kaya niyang tanggapin ito. Buntong hininga, kalimutan mo na ito. Wala itong saysay. Anyway, makikita ko pa rin ang Wushuang sa hinaharap, kaya hindi ko kailangang mag-alala na wala akong pagkakataon. Gayunpaman, kung gagawin ito ng storage box ng ilang beses pa, magkakaroon ako ng anino sa aking puso. Sa sandaling ito, maraming bagay ang lumulutang sa harap ni Huang Feng. Ito ang mga bagay na inilagay niya sa kanyang storage ring noong malapit na siyang i-teleport. Ngayong lumitaw na silang lahat, halatang kailangan niyang pumili.